bugtong at buhay ng Diyos. Mga Diyos, Yesus Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. So, at ating topiko po ay tungkol po sa ating mga takot. Paano po ba natin haharapin ang ating mga takot? Sa tulong at gabay po ng bugtong at buhay na Diyos, ay pinagdadasal po natin na yung mga salita ng bugtong at buhay na Diyos na galing sa banal na kasulatan ay papasok po sa bawat puso natin at itatanim po sa hungitan ng banal na Espiritu at ito'y mamunga po ng bunga ng banal na Espiritu. Ano po yung bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid? Ito po yung pag-ibig, ito yung pagtsatsaga, ito yung pagmamahal, ito yung kababaang loob. Ganun po ang mga bunga ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoon Kristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So, paano po ba natin haharapin ang ating mga takot? Alam nyo, marami pong tipo, marami pong types ng mga takot. Una, mga kapatid, yung takot po sa heights. Yung ayaw po sa mga matataas kasi takot po sila sa heights, naibilya. Takot ayaw pumunta ng mga matataas sa building kasi natatakot sila pag tinignan nila yung baba. Parang nahihilo sila. May mga takot na takot sa mga public places. Yung takot, mga kapatid, nung bago pa po ako nangaral dito sa harapan, ang inyong maliit na lingkod, isang pribilehiyo po, nandito po ako sa harapan na magamit po ng bugtong at buhay na Diyos. Bago po ako nangaral, mga kapatid, nung time na nabuhay pa po ang ating mahal at kagalang-galang na pastor na hindi po ako marunong. Ano lang po ako, kontento na po ako, mga kapatid, na itong maliit po ninyo na lingkod na nag-ooperate lang po sa mga gamit ng ating mahal at kagalang-galang na pastor Lahi. Sa camera, yun lang po yung happiness ko eh. At the time na tinawag ako ni Pastor Lahi para magsalita sa harapan, grabe yung inig ko, kapatid, grabe yung pawis, yung sipon, lahat na, nagsilabasa na sa katawan ko. Yung nervyo, sabi ko, after na mga kapatid, sinabi ko talaga kay Pastor Lahi, sabi ko, mahal, hindi pala ganun kadali ang trabaho ng pastor. Hindi pala ganun kadali ang trabaho ng mga pastor at elder. Kasi alam nyo bakit? Yung nakaganda dyan, mga kapatid, ang mga pastor at elder, sa totoo lang, lift up ko lang sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi po ang mga pastor at elder, pagtawagin mo yan ng Sabado, sundalo ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, laging handa. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ako, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, gumagawa po ako ng mga mensahe. Nasa Merkules hanggang Biyernes po yan. Pero yung mga pastor at elder, lalo sa Mindanao po, yung tatawagin sila bigla, pero verse lang, may topic na silang nabubuo. Ganun po yung gift na binigay po ng bugtong at buhay. Kasi buhay na Diyos. Kasi hindi po tayo ang nagpili sa bugtong at buhay Diyos, kundi siya po ang pumili sa atin. Juan 15:16. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi po ng research, mga kapatid, at the time po na nabuhay po tayo sa mundo, dalawa lang po yung kinatakutan natin. Ano po ba yun? Ito po yung takot sa maiingay. Pagkabuhay mo, at saka ano yung takot, mga kapatid? Ano pa yung iba? Yung takot na baka mahulog ka. Yun lang po yung kinatatakutan natin nung time na nabuhay tayo sa mundo. Yung ibang takot, mga kapatid, natututunan na lang po natin yan. So itong takot po, mga kapatid, ito yung pumapatay po sa ating isipan. Fear is the mind killer. Ha? Bakit po? Kasi yung takot, kagaya niya, natatakot tayo, may gerang paparating. Yung takot nyo po, sinasabi ko lagi, yung takot nyo po, palitan po ninyo ng pananampalataya. Wala pong magagawa yung takot. Mga kapatid, tandaan po natin na yung takot po natin is walang magagawa sa buhay natin. Alam niyo yung dala ng takot, mga kapatid, madidisgrasya ka ba? During the time of Adam and Eve, mga kapatid, nung kinain nila yung pinagbabawal na prutas, galing sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, nagtago po sila sa bugtong at buhay na Diyos. Nagtago po sila. Alam niyo bakit? Dahil natakot sila sa bugtong at buhay na Diyos. Anong sabi ng Genesis 3:10? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. That's why po nawala po yung righteousness, yung katwiran. Alam nila, yung time, mga kapatid, na hindi pa nila kinain yung pinagbabawal po na prutas, hubad naman sila. Pero nandoon yung righteousness ng bugtong at buhay na Diyos, kaya hindi nila napapansin yun. Ha? At the time na kinain nila yung prutas galing sa puno ng kaalaman, ng mabuti at masama, doon po nawala ang katwiran ng bugtong at buhay ng Diyos. Kaya sabi ni Adan, nagtago ako kasi ako'y hubad.
Nakakalungkot lang isipin mga kapatid, kung hindi po tayo handa sa ating mga takot mga kapatid, kagaya ni Adan at saka ni Eva, tayo din po mga kapatid, nagsusumikap tayo magtago sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ngayon nakikita nyo na bakit sinasabi ko na yung takot ay pinapatay po yung pananampalataya natin. Ha? Instead mananampalataya ka sa bugtong at buhay na Diyos, instead na manalangin ka sa Kanya, dahil nga may mga balita-balita na may gera, instead na manalangin po tayo, naunahan po tayo ng takot. Nung narinig ko po, kasi may kapatiran po tayo sa Mindanao na dating PMAyer. Yun po siya mga kapatid, may connection doon sa intelligence. 25 pa lang ng June 25, nagkwento siya sa akin na inaantay na lang daw yung 4 na division ng infantry ng sundalo para magpirma, para mag-declare ng war. Supposedly, ang i-declare ng war June 27. That's why nag-usap sila nung nakarang araw about peace talk. May peace talk mga kapatid. Ang India ayaw nila ng gulo. Ayaw nila ng gulo ang India. So that's why nag-peace talk muna. Pero may kondisyon ng mga sundalo ng Pilipinas. Pag once binuli ulit ng mga Chinese ang Pilipino, wala na peace talk. Gera na agad. Tandaan nyo po mga kapatid. Sabi ng Pahayag City 1 hanggang 3 na habang hindi pa lahat na mamarkahan ang mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, walang mangyayari pang gera. Pero pag once mga kapatid na markahan na lahat, doon na mag-uumpisa ang lahat na nakasulat sa banal na kasulatan. Malaking kapighatian, gera. Yung lindol nga mga kapatid, kahit saan na natin naririnig. Sabi ni Elder Jason Gene, yung nakaraang araw daw, naglindol sa Nara. Tama ba? Marami na mga kapatid. Kunti na lang. Pero may isang anghel. Sabi niya, wag muna. Antayin muna natin lahat. Hindi pa natin namamarkahan ang lahat ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? So that's why mga kapatid, naninirahan na po tayo sa mundo na napaparalyze tayo sa ating takot. Hindi ka makagalaw kasi takot ka. Nung time na ideklara yung war, sabi ko sa bugtong at buhay na Diyos, bahalang anong mangyari bugtong at buhay na Diyos, hanggat hindi natatapos yung mission ko dito sa Palawan, hindi ko iwanan yung Palawan. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang sinabi ko sa kanya. Ay pag-usap ako sa bugtong at buhay na Diyos na wag na muna. Hanggat hindi natatapos. Pero, yung kalooban ng bugtong at buhay na Diyos yung masusunod mga kapatid. That's why mga kapatid, sinabi po ng bugtong at buhay na Diyos, over 60 times na do not worry. Wag daw po tayong mag-alala. So sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos, malalabanan natin ang ating mga takot at matatalo natin ang ating mga takot. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. So paano pong paraan? How can we face our fears, mga kapatid? Una mga kapatid, kailangan nating intindihin na ang bugtong at buhay ng Diyos, siya po ang ating tagapaglikha. God created us. Yun po ang sabi ng Genesis 1:26-27. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ni Diyos. God created us. Therefore, mga kapatid, alam po ng bugtong at buhay ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam po ng bugtong at buhay ng Diyos ano yung kahinaan mo. Alam ng bugtong at buhay ng Diyos ano yung lakas mo. Alam niya. And God created us uniquely. Yun nga sinasabi ko mga kapatid. Nakakalimutan tayo minsan ng ating mga magulang sa pagtawag sa ating pangalan. Minsan si Juan natatawag na Pedro. Pero ang bugtong at buhay ng Diyos mga kapatid, alam niya lahat ng mga pangalan natin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. And no matter what we go through, mga kapatid, ang bugtong at buhay ni Diyos ay nakakita po sa atin hanggang sa katapusan ng panahon. Nilikha po tayo ng bugtong at buhay ni Diyos at sa makatuwid, tayo ay Kanya. Yun po ang sabi ng awit 103. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo ay Kanya. Tayo ay Kanyang bayan at ang mga tupa Kanyang pastulan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay. Alam niyo ba mga kapatid, sabi ng scientist, yung scientist hindi sila naniwala sa Panginoon. Pero alam niyo yung pintor, yung pastor, yung nagpipaint, pag once sila yung may-ari ng, yung sa mga gallery, titingnan niyo yung mga kapatid. Pag once may-ari ng, yung pintor na may-ari siya, nilalagyan niya ng signature, nilalagyan niya ng pangalan niya, ibig sabihin sa kanya yan.
Ang bugtong at buhay ni Diyos, sa maniwala kayo sa hindi, yung mga dugo natin mga kapatid, mayroong code na nilagay ang bugtong at buhay ni Diyos na siya ang ating creator. Alam niyo code? YHWH. Coded siya sa ating mga DNA. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ni Diyos. Ibig lang pong sabihin na ang bugtong at buhay ni Diyos ang ating tagapaglikha. So He created us for His purpose, mga kapatid. Nilikha po tayo ng bugtong at buhay ni Diyos para sa kanyang layunin. So nilikha po tayo ng bugtong at buhay ni Diyos. At alam po ng bugtong at buhay ni Diyos, ano po yung best for us? Ano po yung the best para sa atin? In fact, mga kapatid, bago ka pa nabuhay dito sa mundong ito, may plano na po ang bugtong at buhay ng Diyos. Anong sinasabi ng Jeremias, mga kapatid? 1:5, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Palakpakan ang bugtong at buhay ng Diyos. So mga kapatid, nandito ka ngayon dahil pinili ka ng bugtong at buhay ng Diyos. Nandito ka sa loob ng kaharian dahil pinili ka po ng bugtong at buhay ng Diyos. Lumabas ka sa nanay at tatay mo dahil po may plano ang bugtong at buhay ng Diyos sa iyo. Ano ba yung plano ng bugtong at buhay ng Diyos? Sa pamamagitan po sa inyo, magdadala po tayo ng kalulatian sa kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Dahil siya po ang ating creator, mga kapatid. Siya ang nagdisenyo, mga kapatid, ayon sa kanyang wangis. Kaya po, ibinubukod po tayo ng bugtong at buhay ng Diyos para sa kanyang natatanging layunin. Ha? Yun po ang sabi ng Pilipos. Pilipos 2:13. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. That's why po, pag may panalangin po tayo, mga kapatid, manalangin tayo sa bugtong at buhay ng Diyos. Remember, yung ngayong kwento ko, mga kapatid, nanalangin siya, gusto niya ng asawa. Naghahanap siya ng asawa, naglagay siya ng standard. Ito yung gusto ko, pag nakita ko siya, dapat nakapink siya. Yun, nakapink siya, pag nagkita kami sa simbahan, ganun. Nanalangin siya sa bugtong at buhay ng Diyos. Nung time na nakita niya, ayaw niya yung itsura ng babae kasi mataba. Sabi niya, iris-iris, wag na lang muna. Kasi mga kapatid, alam niyo, pag nalangin po tayo, mga kapatid, nagbibigay tayo ng standard sa bugtong at buhay ng Diyos. Nagbibigay po tayo ng gusto natin, pero ito po yung sikreto. Sikreto, mga kapatid. At the time manalangin po tayo, ilatag mo lahat ng gusto mo sa bugtong at buhay ng Diyos. Pero ang dulo po niyan, kapatid, sabihin po natin sa bugtong at buhay ng Diyos, hindi ang kalooban ko, bugtong at buhay ng Diyos, kundi ang kalooban mo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Not my will, but thy will, Lord. Ito yung pangalawang rason, mga kapatid, na bakit ang bugtong at buhay ng Diyos, siya ang ating tagapaglikha na tumutulong sa atin na harapin ang ating mga takot. Is because, mga kapatid, makikita pa lang sa pangalan ng bugtong at buhay ng Diyos, na-prove na po niya sa atin, mga kapatid, na more than worthy po siya. Ano po yung nasa pangalan ng bugtong at buhay ng Diyos? Omnipotent. Ibig pong sabihin, all-powerful. So yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Omnipresent, mga kapatid. Kahit saan po magdadasal ka, nandyan po ang bugtong at buhay ng Diyos. Kahit wala ka dito, kahit nandoon ka, kahit saan ka mang lupalop ng mundo, mga kapatid. Pag once nanalangin ka sa bugtong at buhay ng Diyos, ang bugtong at buhay ng Diyos ay kasama mo. Omniscient, mga kapatid. Yung omniscient po, mga kapatid, all-knowing. Alam po ng bugtong at buhay na Diyos anong napagdaanan nyo ngayon. Alam po ng bugtong at buhay na Diyos anong nangyayari sa paligid. Alam po ng bugtong at buhay na Diyos anong nangyayari sa kaharian ngayon. Alam niya lahat, mga kapatid. Kahit yung buhok mo nalalaglag galing sa ulo mo, kapatid, alam ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil alam niya ang lahat, dahil siya ang Diyos sa mga Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. He is El Shaddai, mga kapatid. Ano ba yung El Shaddai? God Almighty. Jehovah Rapha. Siya po yung bugtong at buhay na Diyos na nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Karamdaman sa material, sa spiritual, sa ating mga kaluluwa. All we have to do is to ask God. Ha? Ang Jehovah Jireh. Ano ba itong Jehovah Jireh? The Lord who provides. Alam mo, mga kapatid, walang sa atin dito sa mundong ito. Lahat po ay hiram lang. Tagapamahala lang po tayo. Hindi po sa atin yung sinusuot natin ngayon, yung pamilya natin, hindi po sa atin yan. Binigay lang ng bugtong at buhay na Diyos yan. We are not owners, mga kapatid. Tayo lang po ay tagapamahala dito sa mundong ito. Hindi po tayo nagmamayari. That's why po, ang lahat ng kapurihan at karangalan ay dapat lang na ibalik natin sa bugtong at buhay na Diyos. So how then, mga kapatid, na ang pagiging sapat po ng bugtong at buhay na Diyos makakatulong siya para sa ating mga takot? Yun po ang sabi ng awit 46, 1-3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan,
Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago at bagaman ang mga bundok, mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat, bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag. Bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. Ang punto lang po ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, He is saying that even the worst disaster, kahit ang ano ba yung bagyo na dumaan dito sa Palawan, walang iba, di ba, yung Odette? Yung Odette, mga kapatid, imagine ha, yung Odette, yung time na nagka-Odette, kawawa yung buong Palawan ng time na yun, walang makakadaan sa mga kalsada. Imagine, mga kapatid, sabi po ng bugtong at buhay na Diyos, God is sufficient, mga kapatid. Siya po ang ating kanlungan. Sa panahon na napapagod ka, magpahinga ka sa bugtong at buhay na Diyos. Yun nga sinabi doon, mga kapatid. Mapapagod pero hindi susuko. Hindi po natin kailangan magulat o matakot. Kasi po, sapat po ang grasya ng bugtong at buhay ni Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ni Diyos. Ito po yung sinasabi po ng bugtong at buhay ni Diyos kay Apostol Pablo. Na si Apostol Pablo po ay dumaan sa severe illness. 3 times po siya humingi ng healing sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi ng 2 Corinto 12:9, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alam mo, mga kapatid, lumapit po tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Yung kahinaan po natin, mga kapatid, gagawin po yung strength ng bugtong at buhay na Diyos. Yung mga kahinaan natin ngayon, mga kapatid, yan po yung pamamaraan ng bugtong at buhay na Diyos para maipakita ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng tao. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Siya ang ating lakas, siya ang ating comfort, siya ang ating relief. Naktuklasan po natin, mga kapatid, na ang kanyang biyaya ay ginawang perpekto sa ating kahinaan. Yung biyaya po ng bugtong at buhay na Diyos. Marami tayong kahinaan, mga kapatid. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may lakas. Pero yung kahinaan po ng bawat isa sa atin, alam ng bugtong at buhay na Diyos yan. Paano po magagawang lakas ng bugtong at buhay sa kahinaan kung hindi ka dumulog o lumapit sa Kanya? Na kung dumating mo yung unexpected na suffering, unexpected na mga pagsubok, inapalayo ka sa bugtong at buhay na Diyos. Is it interesting, mga kapatid, kung gaano tayo magtiwala sa ating mga bangko? Insurance, mga policies, yung mga plano natin, instead na magtiwala tayo sa ating bugtong at buhay na Diyos para sa ating kinabukasan. Now, there is nothing wrong naman sa sinasabi ko po na huwag tayong mag-save. Hindi po, inihikayat po tayo ng banal na kasulatan na maging matalino sa pagplano. Paano po ba? Paano nagiging mali ang mga bagay na ito? Pag once po, mga kapatid, na yung pananampalataya natin sa bugtong at buhay na Diyos na divert na po siya. Yung pananampalataya po natin sa bugtong at buhay na Diyos at yung pag-asa natin, mga kapatid, ay napapalayo na po tayo sa ating bugtong at buhay na Diyos. Nagiging mali po ang pagtitiwala natin sa ating mga sarili. Ang bugtong at buhay na Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Yung kinabukasan mo, kapatid, yung bukas, hindi mo alam ang bukas. Kagaya ng kanta ng ating mahal at kagalang-galang na Father Lai, hindi ko alam ang bukas. Ang dami mong pinoproblema ngayong araw na to. Ang tanong, nandito ka pa ba bukas? Hindi mo alam ang bukas eh. Yung buhay natin, mga kapatid, temporary lang tong buhay natin sa mundong ito. Temporary lang to, mga kapatid. Kaya lang po, minsan nagkakaproblema po tayo, mga kapatid. Pag once may mga hindi natin inaasahan, nangyayari sa ating buhay, temporary lang po ang mga buhay natin dito sa mundo. Ano ba pangako ng bugtong at buhay na Diyos? Dito sa mundo, mga kapatid, may kapighatian, temporary lang. Pero doon po sa langit ng mga langit, wala na pong sakit. Wala nang kasalanan, wala nang paghihirap. Dahil doon po sa langit ng mga langit, doon po sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, ay doon po natin mararamdaman, doon po natin mararanasan ang walang hanggang kagalakan at ang buhay na walang hangganan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. God redeem us. Tinubos po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang sabi ng Isaiah 43:1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ngunit tayo'y ganito, ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyal sa iyo, O Israel, ika'y huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Alam niyo, mga kapatid, bakit yung pangalan ni Jacob ay naging Israel? Alam niyo ba ang meaning ng Israel? Yung Israel po, mga kapatid, ayun pong nagtagumpay si Jacob sa tao at sa Diyos. Alam niyo bakit? Kasi po, mga kapatid, ang nagawa pong kasalanan ni Jacob ay ninakaw niya yung birthright niya kay Esau.
At the time po na niloko po ni Jacob si Esau, kasi ang pangalang Jacob is a cheater. So that time mga kapatid, kasi mahal po ni Rebecca yung anak niya si Jacob kaysa kay Esau. So pinatakas ni Rebecca si Jacob papuntang doon sa malayong lugar. Tapos at that time na magkikita na sila ni Esau na Ibilia, nanalangin si Jacob. Kasi natatakot siya, maraming sundalo yung kapatid niya eh. Maraming sundalo. Natatakot si Jacob. Nanalangin siya. Pag panalangin niya, akala niya, may na-wrestling siya eh. Akala niya tao. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, bitawan mo ako. Ayun, bitawan. Lapit ng umaga. Ayun talaga sa bitawan. Ayun, bitawan ni Jacob. Yun po yung panahon mga kapatid, na nagtagumpay po si Jacob sa pag-wrestling niya sa bugtong at buhay na Diyos. That's why sabi ng bugtong at buhay, from now on, yung pangalan mo ay hindi na Jacob, kundi ang pangalan mo ay Israel. Dahil ikaw ay nagtagumpay sa tao at sa Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo bakit Elijah Paul, Israel ang dala ni Pastor Rahel? Bakit Elijah Paul, Israel? Elijah means Espiritu at kapangyarihan, Elias. Ang Paul mga kapatid, si Apostol Pablo po ang nangaral sa mga hintil. At ang Israel mga kapatid, nagtagumpay po ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Rahel. Palakpakan po natin mga kapatid. So, ang sabi ng bugtong at buhay niya, sinubos na po tayo ng bugtong at buhay ni Diyos. Ibig sabihin, hindi na po tayo nagmamayari ng ating mga buhay. Siya na po, mga kapatid. Minsan kasi, may iba dyan, yung ba parang sinasayang nila yung buhay nila? Yung nade-depress sila, nagpapakamatay sila. Alam niyo mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, once you are depressed mga kapatid, or hopeless ka man sa sitwasyon, wala kang ibang gagawin kundi manalangin ka sa bugtong at buhay ni Diyos. Huwag na huwag niyo pong isipin na tatapusin ko yung buhay mo. Kasi isa lang po ang papatunguhan yan. Hindi po kayo mapupunta ng langit. Pag once, ikaw mismo ang nagkitil ng buhay mo, hindi ka po mapupunta ng langit. Sirado na po yung salvation para sa'yo. Hindi, yun po ang sinabi ng banal na kasulatan. That's why po si Judas mga kapatid, ano bang pinagkaiba ni Pedro at ni Judas? Pareho naman sila nagkasala. Si Pedro, dininay niya ang bugtong at buhay ni Diyos, not once, not twice, but thrice. Si Judas mga kapatid, anong ginawa niya? Pinagkalulo niya ang bugtong at buhay ni Diyos sa 30 silver. Ano pinagkaiba na pareho silang makasalanan? Ang pinagkaiba mga kapatid, si Pedro mga kapatid, dahil sa takot niya kaya niya dininay ang bugtong at buhay ni Diyos. Dahil sa takot niya, naiintindihan po ng bugtong at buhay ni Diyos yung takot natin. Pero si Judas mga kapatid, alam mo bakit gano'n na nagpatiwakal na lang siya, nagbigti na lang siya? Dahil mga kapatid, una pa lang, pera na yung habol-habol niya. Kaya sumasama siya sa bugtong at buhay na Diyos. Yung nag-execute na siya ng plano, naibibenta niya yung bugtong at buhay na Diyos, yun ang naging kasalanan ni Judas. Ina-underestimate niya ang pagmamahal ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi po ng Tito 2:13 hanggang 14, por yun ang bugtong at buhay na Diyos, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas sa si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis siya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Tinubos na po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo yung nanalangin po ang bugtong at buhay na Diyos sa Gethsemane? Kasama niya ng time na yun si Pedro, yung tatlo. Alam niyo ba mga kapatid, ng time na nalangin ang bugtong at buhay na Diyos, sinasabi natin mahal at kagalang-galang na pastor na medyo tagilid yung kaligtasan natin ng time na yun. Ano panalangin ang bugtong at buhay na Diyos? Sabi niya, ilayo yung kupa. Yung kupa mga kapatid, yun yung kapighatian na mararamdaman niya. Yun yung mararanasan niya. Kasi kinabukasan, doon na siya sinimula na ating bugtong at buhay. 3 days siya mga kapatid. So nung time na yung mga kapatid, nanalangin ang bugtong at buhay na Diyos, na sana ilayo sa kanya yung kupa. Yung kupa ng kapighatian. Pero alam niyo ba ang dulo ng panalangin ng bugtong at buhay na Diyos? Not my will, but thy will, Lord. Lakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Tinubos na po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Ilinis niya po ang ating mga kasalanan. Alam niyo po yung Israel, mga kapatid. Alam niyo yung Israel. Kahit anong ginawa nila sa bugtong at buhay na Diyos, hindi nila tinanggap na Misayas. Alam niyo Misayas? Yung bugtong tagapagligtas. Hindi nila tinanggap mga kapatid. So that's why mga kapatid, sinabi ng Matthew mga kapatid na yung kaharian ay nilipat sa bansa na namumunga. Saan ang kaharian ngayon? Saan po ang kaharian ngayon?
Ito po yung daladala ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi na Kaharian. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Dahil po hindi nila tinanggap ang bugtong at buhay na Diyos doon sa sarili niyang bayan. Kaya nilipat po ng bugtong at buhay na Diyos ang kaharian. Pinadala po niya sa kanyang sugo ang pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan. Walang iba, ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Palakpakan po natin mga kapatid. Alam niyo po yung tinubos mga kapatid, to buy out. Ibig sabihin, sa term pa ng mga Hudyo sa unang panahon, yung buy out po mga kapatid, example mga kapatid, si Pastor Nestor yung amo, tapos may alipin siyang gustong bilhin. Babayaran niya po yan, to buy out. Kailangan niyang bilhin. Yung alipin na yan, mapupunta na yan sa kanya. Ganun po mga kapatid, binibili yung kalayaan ng isang alipin. So that's why naalipin po tayong lahat sa kasalanan. Binili po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. That's why ang mamayari sa ating lahat ngayon, walang iba, kundi ang ating bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi po ng 1 Corinto 6:20, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat kayo'y pinili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ito pong katawan natin mga kapatid, gamitin po natin para sa gawain ng bugtong at buhay na Diyos. Na kunti na lang po yung panahon natin mga kapatid. Kunti na lang po. Walang mga pagsabi kung kailan babalik ang bugtong at buhay ng Diyos. Pero base po sa Matthew 24, lahat ng mga sinyalis sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos ay nangyayari na. Lindol sa iba't ibang dako ng daigdig. Giyera ang kasunod. Alingaw-ngaw pala ang narinig ninyo. Pero mararanasan natin ang giyera mga kapatid. Pero wag po kayo magalasabi naman ng bugtong at buhay ng Diyos. Dahil sa kanyang mga hinirang, paiikliin niya ang panahon. Talampakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ganun po tayo mamahal ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi po ng 1 Pedro 1:18-19, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, na inyong nalalaman kayo, tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Alam niyo po mga kapatid, yung cross doon na kung saan ipinako ang bugtong at buhay na Diyos, may naghukay po doon. May naghukay. Scientist din. Yung scientist, hindi naiwala ng Diyos yan. Hinukay nila mga kapatid. Sa paghukay nila, may nakita silang dugo. Doon na sa mismong pinako ang bugtong at buhay na Diyos, doon sa mismong ilalim ng cross na yun. Hinukay nila mga kapatid, nakita nila ang dugo ng bugtong at buhay na Diyos na hanggang ngayon buhay pa rin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Nakita po nila mga kapatid. So sabi po ng Marcos 10:45, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So ang dakila po dito sa kaharian ng bugtong at buhay ay yung mga naglilingkod. Hindi yung nagpapalingkod. Yun yung tumutulong, yun yung pinaka. Kung sino yung dakila, yun yung naghuhugas ng plato, naglilinis, yun po yung dakila sa kaharian. Dito po sa mundong ito na ating ginagalawan, ang dakila kung sino po yung nasa kapangyarihan. Tama ba? Example, presidente ka. Powerful ka. Pero po, sa kaharian ng bugtong at buhay, kabaliktaran po, kung sino po yung pinakamababa yung ginagawa niya sa kaharian, yun po ang dakila sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya paunahan po tayo na maglingkod po tayo sa bawat isa. Huwag po tayong magpapaservisyo po mga kapatid. Paunahan po tayo mga kapatid na paglingkuran ang bawat isa. Dahil po yun ang kagalakan ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil pag once nakapasok ka po sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, sa mga Diyos, pagkarating mo doon, mga naibilya. After all, mga kapatid, dito struggle mo. Kasi alam mo kapatid, kung walang paghihirap dito sa mundo, pagdating mo, hindi mo ma-appreciate ang langit. Totoo lang. Hindi mo ma-appreciate ang langit. Kung hindi ka daranas ng mga paghihirap dito, hindi ka daranas ng mga kabighatian, pagdating mo sa langit, parang ka lang namasyal. Parang ka pumunta sa isang lugar, ay, ito na pala ang langit. Pero pag once, yung pampawis, lahat, naramdaman mo na kapatid, grabe paid off talaga yung mga ginawa mo dito sa mundo, sa dulong ng bugtong at buhay ng Diyos. Masabi mo talaga, ay, thank you Lord. Napansin niyo mga kapatid, after all, na-busy kayo, may birthday sa inyo, tapos naghugas ka, nagluto ka sa iyo lahat. Naranasan niyo na ba yan kapatid? Birthday ng kapatid mo, ikaw nagluto, ikaw naghugas, ikaw lahat. Tingnan mo, pagkagabi mga kapatid, nang pahiga ka na, sabi mo, ay, salamat Lord. Yun po ang mararamdaman natin pagdating natin sa langit ng mga langit. After natin, maranasan ang lahat.
After mga kapatid, masasabi mo talaga, tapos makikita mo yung mga kasamahan mo ngayon, sabihin mo, uy, dito ka pala. Sabihin mo rin, uy, dito ka rin pala. Grabe sarap ng pakiramdam niya mga kapatid. So sa atin mga kapatid, sinasabi ko nga si Sister Dang, sigurado na to. Maiiwasan na niya ang kapaghatian na darating, maiiwasan na niya ang gera. That's why po, masakit man ang nangyari sa atin, pero nagiging blessing in disguise siya para sa, lalong-lalo na sa pamilya potente. Kasi nagiging blessing in disguise siya, alam mo, bakit? Hindi na niya mararanasan mga kapatid, ang kapaghatian na darating, ang mga gera na darating, at lahat pa na hindi nangyari simula ng nilikha ng bugtong at buhay na Diyos ang sanlibutan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi po ng Roma 3:23, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nagkaabot sa kalwatian ng Diyos. Tayo po ay makasalanan lahat. Wala pong perfecto, kahit nga daw si perfecto na pangalan, sabi ni Pastor Nestor, is hindi perfecto. Diba, Pastor? Kahit nga si perfecto. Ngunit mga kapatid, ang pagtubos na binigay ng bugtong at buhay na Diyos sa atin ay nagpapalaya po sa atin sa ating mga kasalanan. Yung dugo po ng bugtong at buhay na Diyos, yung dugo mismo ng bugtong. Alam niyo mga kapatid, kung nakita niyo yung Passion of Christ, yung Passion of Christ mga kapatid, yung time na tinusok na yung dito ng bugtong at buhay, wala ng dugo, naubos na. Dahil po doon palang piniga ang bugtong at buhay na Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay. Ubos na! Wala ng dugo na lumabas sa kanya. Piniga po ang ating bugtong at buhay doon palang sa kalbaryo ng krus. Imagine mo mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos, grabe ang naranasan niya dito sa mundo ng kapighatian. Pinasok niya pa rin dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. To God be the glory. Sabi po ng Roma 3:24, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, palibhasa inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Therefore mga kapatid, we can face our fears. Kaya na po nating harapin ang ating mga takot sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, especially mga kapatid, itong takot natin para sa kinabukasan. Alam niyo mga kapatid, kailangan nyo lang tingnan ang mga sinyalis ng bugtong at buhay na Diyos. I remember mga kapatid, may nanampalataya na isang matanda, malapit yung bahay niya sa may ilog. Brother Mike, malapit sa ilog yung bahay niya. Ano talaga siya? Nagdadasal talaga siya palagi. Umaga, tanghali, gabi, kahit hating gabi, nagdadasal siya palagi mga kapatid. Nung time na may balita mga kapatid, na may may bagyong paparating, pinapalikas yung malapit lahat sa ilog. Pinapalikas ang radyo. Ayaw lumigas ang matanda kasi nanampalataya siya sa bugtong at buhay ng Diyos. Nanampalataya siya. Nag-pray lang siya. Dumating na talaga ang bagyo mga kapatid. Tatlong palapag ang bahay niya. Dumating yung bagyo mga kapatid, yung tubig tumaas na sa unang palapag pa lang. Pinadalan siya ng jet ski, speedboat. Pinadalan siya ng speedboat, hindi siya sumama. Sabi niya, dito lang ako kasi nanampalataya ako sa bugtong at buhay na Diyos. Ililigtas ako ng bugtong at buhay na Diyos. Tumaas na ang tubig, dalawang palapag, doon na siya, umakyat na siya. Alam mo, ang pinadala sa kanya, barko na. Pinadalan siya ng barko. Ayaw niya pa rin sumama. Sabi niya, dito lang ako, nanampalataya ako, nagpipray ako sa bugtong at buhay. Hindi ako pumabayaan ng bugtong at buhay. Pangatlo, mga kapatid, doon na siya sa rooftop. Ano yung pinadala sa kanya? Helicopter na. Pinadala sa helicopter. Ayaw niya pa rin sumama, mga kapatid, dahil nanampalataya siya. Hanggang sa namatay yung matanda na yun. Doon. After nun, kapatid, pumunta siya ng langit. Pumunta siya na lang, sinabihan niyang bugtong at buhay ng Diyos. Grabe na, nampalataya ako sa iyo. Pero pinabayaan mo ako. Sinisi niya ang bugtong at buhay ng Diyos. Ano sabi ng bugtong at buhay ng Diyos sa kanya? Pinadalahan na kita ng speedboat, pinadalahan na kita ng barko, pinadalahan na kita ng eroplano, pero hindi ka pa rin sumama. Alam niyo, ang pananampalataya natin mga kapatid, kailangan may gawa. Hindi lang basta pananampalataya. Kasi sabi nga, patay ang pananampalataya na walang gawa. Ang bugtong at buhay ng Diyos, hindi siya mismong bababa dito para tulungan tayo. Gagamit po ng instrumento ang bugtong at buhay na Diyos para matulungan po tayo mga kapatid. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya tayo mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, tanggalin po natin yung worries natin. Na baka maabutan tayo ng gera dito mga kapatid. Yung pananampalataya po natin sa bugtong at magtiwala ka lang. Si Shadrach, Meshach, Abednego mga kapatid. Ano yung naramdaman nila? Sabi nila, kahit hindi man kami iligtas ng bugtong at buhay, manindigan kami. Pero tayo mga kapatid,
Pag maabutan tayo ng gira dito, tapos, ano gagawin natin? Diba? Hindi po maipapakita ng bugtong at buhay ng Diyos ang kapangyarihan niya kung kulang ka sa pananampalataya. Ang gusto niya, buong pananampalataya, hindi yung 50-50. Kasi sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, pag ikaw ay lukewarm, yung mainit-init, malamig-lamig, sinusuka ka ng bugtong at buhay ng Diyos. Kaya ang gusto ng bugtong, 100% faith. Kung gusto mong iligtas ka ng bugtong at buhay ng Diyos, yung pananampalataya mo ang makakaligtas sa'yo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. So yung third way po mga kapatid, na maharap natin ang ating mga takot mga kapatid is, malalaman po natin na tayo po ay, ang bugtong at buhay ng Diyos po ay kasama po natin. Naalala niyo sinabi ko si Shadrach, Meshach, Abednego mga kapatid. Si Shadrach, Meshach, Abednego, gumawa po si King Nebuchadnezzar ng isang statwa at larawan. Statwa made of gold. Ha? Tapos sabi ni King Nebuchadnezzar, lahat na nasasakupan sa aking kaharian ay lumuhod. Pag once pinatugtog ko na yung flauta, lahat ng kasiklase ng mga musika. Itong tatlo na to, mga Hebrew na mga tao. Hebrew yung people. Itong tatlo na to, hindi lumuhod. Kasi iba yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Ito yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, Diyos ni Elias, Diyos ni Baderlahi, Diyos ni Basulahi. Ito yung Diyos na pinaglilingkuran nila. So dahil napamahal sa kanila si King Nebuchadnezzar, mga kapatid, sabi niya, bibigyan ko kayo ng second chance. Kasi mga kaibigan kayo ni Daniel eh. Si Daniel po kasi, yung nag-interpret na panaginip po ni King Nebuchadnezzar. So kaibigan nila si Daniel. So sabi ni King Nebuchadnezzar, bigyan ko kayo ng second chance. Patutugtugin ko ngayon ang flauta ha, patutugin ko lahat ng music, lumuhod kayo. Yun ang sinabi. Ayaw lumuhod talaga ng tatlo. Sabi niya, sino bang makakaligtas sa inyo? Yung Diyos sa langit, ako ang control dito. Ako ang nagkukontrol dito sa kaharian. Sabi ng tatlo, gawin mo na yung pinaka-worst mong gagawin. Hindi kami luluhod. Hindi sila mag-bow down. Hindi sila takot mga kapatid. Alam mo bakit? Kasama nila ang bugtong at buhay ng Diyos. Ha? Alam nila mga kapatid, kung ano yung klaseng Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Ang sinasabi natin lagi na ito yung Diyos ni Father Lahi, ito yung Diyos ni Pastor Lahi. Yun din ang sinasabi ni Shadrach, Meshach, Abednego. Ito yung Diyos na buhay na pinaglilingkuran nila. So after that, nagalit si King Nebuchadnezzar mga kapatid. Nagalit. So sabi niya, painitin ng 7 beses ang hurno. 7 times mga kapatid, mas una pa nasunod yung nagpainit. Sabi ng Daniel 3:25 mga kapatid, purihin ang bugtong at buhay. Siya'y sumagot na nagsabi, narito, aking nakikitay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakan sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Sinabi ko nga na-mention ko to sa karamay. At that time mga kapatid, na ipasok na si Shadrach, Meshach, Abednego sa hurno ng apoy. Nag-meeting ng langit. Nag-usap na sila doon. Sabi ng bugtong skin, sino pwede ipadala? Sabi ni Michael, kayang pumupunta doon. Ilang minuto ba? 1 minute, di pwede. Sunog na yung mga tapat kong lingkod. Si Gabriel sabi niya, 30 seconds. Hindi pwede mga kapatid. Hindi pwede. Sunog na yung tapat ko ng mga lingkod. Si Shadrach, Meshach, Abednego. Alam niyo ba ano sinabi ng bugtong at buhay ng Diyos? Sino ipadala? Sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, ako. At that time na sinabi niya ako, nandoon na siya kasama na siya sa tatlo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ano nangyari mga kapatid? Lumabas sila nang wala man lang kaamoy-amoy ng sunog o usok. Wala, kahit ano, wala. Ganun po ang pananampalataya. Minsan hindi natin maintindihan. Ganun po ang pananampalataya natin sa bugtong at buhay ng Diyos. Manampalataya ka. Pero bigay mo lahat 100%. Wag 70, wag 60, wag 50, mga kapatid. Ibuhos mo lahat ang pananampalataya mo. Kasi ang bugtong at buhay ng Diyos, pag once manindigan ka sa Kanya, pag once manindigan niyo po ang bugtong at buhay ng Diyos, hindi po magdadalawang isip na ang bugtong at buhay ng Diyos maninindigan din sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ano pong sabi ng bugtong at buhay ng Diyos kay Joshua mga kapatid? Sabi po ng Deuteronomy 31:6, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, kayo magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwanan, ni pababayaan kanya. At the time, nawala si Moses. Si Joshua po ang nagpatuloy sa naiwan ni Moses. Pero kung ano yung pananampalataya mga kapatid, ni Joshua mga kapatid, nakagaya ni Moses, nanampalataya po siya sa bugtong at buhay ni Diyos. Kaya sabi ng bugtong at buhay ni Diyos sa kanya,
maging matatag ka. Maglakas loob at huwag kang matakot. Sabi po ng Josue 1:9, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Kahit po saan po tayo lupalop ng mundo mga kapatid, kahit po maabutan tayo ng gera o anong klase ng mga pagsubok o ano ba, ang sabi po ng bugtong at buhay, huwag kang matakot. Bakit po huwag matakot? May gera na, huwag matakot. Kasi po sabi po ng bugtong at buhay ng Diyos, hindi kita iiwan hanggang sa huling ng mga panahon. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos. And no matter what we are facing right now mga kapatid, nakaharap tayo ng pagsubok, opposition, problema, mga paghihirap sa ating mga daanan, and even death, hindi tayo kailangan matakot mga kapatid. Ay sinasabi dyan ako rin, magkapatay na, bahala na, basta mahindigan ka. Ipag-pray po natin sa bugtong at buhay na Diyos na yung Holy Spirit po na ibubuhos sa bugtong at buhay na Diyos ay mabibigyan po tayo. In what way po ba? Yun po ang pinangako ng bugtong at buhay na Diyos na bago pa ang lahat ng mga problema, kapigatian dito sa mundo, ay ibubuhos niya ang kanyang Espiritu. Joel 2:28, buhat 2:17-18. Pero paano po tayo makakatanggap niyan? Kailangan po tanggalin po natin ang puot sa ating mga puso. Kailangan po isurrender po natin yung buhay natin, yung puso natin sa bugtong at buhay na Diyos. Ang kailangan po ng banal na Espiritu ay yung handa na puso. Paano ba nahanda ang puso, mga kapatid? Tanggalin po natin yung puot, yung galit, yung hindi natin mapagkumbaba na ugali, yung hindi natin mapagpatawad na ugali, mga kapatid. Tanggalin po natin and surrender it all. Wala pong ibang mga pagbago sa ating mga kapatid. Wala pong iba, kundi ang bugtong at buhay na Diyos lang. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi po ng Mateo 28:20, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, na itinuro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Klaro po yung promise ng bugtong at buhay na Diyos. Tayo mga kapatid, nangangako tayo sa ating kapwa, hindi natin natutupad. Sabihin natin, huwag kang mag-alala, punta ako doon, hindi natin natutupad. Pero pag once nangako ang bugtong at buhay na Diyos, sa kahit anong paraan, sa kahit anong panahon, tutuparin po ng bugtong at buhay na Diyos ang pangako niya. Ang pangako niya na hindi niya tayo iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So nakita na po natin yung tatlo mga kapatid na mga bagay. Bakit kaya nating harapin ang ating mga takot? Dahil po ang bugtong at buhay na Diyos, siya po yung ating tagapaglikha. Siya po ang tumubos sa atin, sa ating mga kasalanan, and God is always with us. Ang ika-apat po mga kapatid, ito yung pinakamasarap pakinggan. Ito yung pinakamasarap pakinggan mga kapatid. Ano yung pang-apat? God's everlasting love. Ito yung walang hangganang pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi po ng Jeremiah 31:3, rin ang bugtong at buhay ng Diyos, ang Panginoon ay napakita nung una sa akin na nagsabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kahit ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Kahit po gaano kapula ng ating mga kasalanan, kaya po pabutiin ang bugtong at buhay ng Diyos. Kahit po sa tingin mo hindi ka na papatawarin ang bugtong at buhay ng Diyos, alam niyo po mga kapatid, yung pong naglinis sa ating mga kasalanan mga kapatid, alam niyo po ba mga kapatid, na pagdating ng panahon, mga kapatid, pag-ibig ng bugtong at buhay ni Diyos, yung pananampalataya natin sa bugtong at buhay, yun po yung magliligtas sa atin sa araw ng kapahamakan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yung magre-remind sa atin mga kapatid na yung pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos is unwavering. Ibig po sabihin hindi natitinag. Sabi nga mga kapatid, sino ba ang mga paglayo ng pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos sa atin? Wala na kahit isa. Kahit si Satanas pa. Hindi niya kayang gawin. Kaya lagi natin ipag-pray mga kapatid na bugtong at buhay, hawakan mo ako sa iyong mga kamay. Kasi pag once tayo po ang hahawak sa kamay, mga bitaw po tayo mga kapatid. Pero pag once ang bugtong at buhay ni Diyos ang inalaw natin, na pahawakin natin sa ating mga kamay mga kapatid, hindi po tayo bibitawan ng ating bugtong at buhay ni Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ni Diyos. So in-extend po ng bugtong at buhay ni Diyos yung love niya, yung kindness niya sa atin. Even in our imperfection mga kapatid. Sabi nga mga kapatid, we are perfect in our imperfection. Perfecto tayo sa ating pagka-imperfecto. Yung pag-ibig po ng bugtong at buhay ni Diyos, God's love is
is perfect towards us. Ibig pong sabihin mga kapatid, therefore, we have nothing to fear. Wala po dapat tayong kinatakutan kung sabi mga anumang mga haka-haka na narinig natin sa paligid mga kapatid. Ang ating mag-focus po tayo sa bugtong at buhay ng Diyos. Sabi nga ng prayer ng ating mahal at kagalang-galang na Father Lahay, 1,000. Ano yung Tagalog nun? Ito, Jason? 1,000 ay mabubuwal sa iyong giliran at 10,000 naman sa kanan. Pero hindi lalapit ang kapahamakan dahil po sa pag-ibig at proteksyon ng bugtong at buhay ng Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sabi po ni Apostle John mga kapatid, na yung takot at pag-ibig ay hindi pwedeng magsama. Bakit po? The closer we get to love mga kapatid, the farther we get away from fear. Kung papalapit po tayo sa pag-ibig, napapalayo po tayo sa takot. Alam mo, pag nagmahal ka mga kapatid, wala ka nang pakialam kahit masaktan ka. Wala ka nang pakialam kahit masaktan ka. Pag nagmahal ka kapatid, yung takot mo na masaktan ka, nawawala na yun, napapalitan ng pag-ibig. Hindi po pwedeng magsama ang pag-ibig at ang takot. Pastor, hindi pwedeng magsama. Si the more ka napapalapit sa pag-ibig, mas the more ka napapalayo sa takot. Kabaliktaran naman po ang isa mga kapatid. The closer we get to fear, the farther we get away from love. Alam mo, ayoko nang magmahal, takot na ako masaktan. Napapalayo ko na sa pag-ibig. Pero ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, ang gusto niyang gawin natin mga kapatid, na tayo ay lumapit sa kanyang pag-ibig. Pag once tayo ay nasa pag-ibig na ng bugtong at buhay ng Diyos, yung takot natin mga kapatid, mapapalitan ng pananampalataya at pag-ibig at kasiguraduhan na ililigtas tayo ng bugtong at buhay ng Diyos. Pagdating ng panahon, pagdating ng gera, pagdating ng kapighatian, ililigtas po tayo ng bugtong at buhay ng Diyos. Magtiwala at manampalataya lang po tayo sa Kanya. Ang sabi po ng Juan 3:16, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino man sa kanya na humapalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hangganan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ang pag-ibig po ng bugtong at buhay ng Diyos, ito po yung nagtatanggal ng takot mga kapatid. That's why mga kapatid, ito yung mga katulong sa atin, harapin natin ang ating mga kinatakutan. Sabi ng 1 Juan 4:10, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, painumin mo ako, ikaw hingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Hindi lang pala yung everlasting love ng bugtong at buhay ng Diyos, hindi lang pala yung walang hanggang pag-ibig ng bugtong at buhay ng Diyos yung makakaligtas sa atin mga kapatid. Hindi lang yung walang hanggang ng pag-ibig ng bugtong at buhay ng Diyos yung makaligtas sa atin, but also mga kapatid, yung walang hanggan ng pag-ibig ng bugtong at buhay ng Diyos, ito yung magiging dahilan mga pagdating ng panahon sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos, na lahat ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay ng Diyos ay iipunin niya lahat mga kapatid. At tayong lahat na nandito ngayon mga kapatid ay makakasama po natin ang ating mahal na bugtong at buhay ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa habang buhay. Palakpakan natin ang bugtong at buhay. Wala pong habang buhay dito sa mundo. Wala po. Alam po natin yan. Pero doon pa sa langit ng mga langit, doon po natin mararanasan ang buhay na walang hangganan. Kung saan po mga kapatid, wala nang mararamdaman na sakit. Kung saan po mga kapatid, wala nang kasalanan. Kung saan po mga kapatid, wala nang kapighatian. Kung saan po mga kapatid, wala nang kamatayan. Bibigyan po tayo ng bagong katawan ng bugtong at buhay na Diyos. At bibigyan po tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng walang hanggang kagalakan. Pain is just a temporary thing dito sa mundo mga kapatid. Temporary lang na masaktan ka. Pero mayroong walang hanggan ang bugtong at buhay ng Diyos para bumawi sa atin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi po ng 1 Tesalonica 4:16, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay ng muli. Kung magkagayon tayo ng mga buhay na nangatira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Palakpakan natin ang bugtong at buhay. Yun po ang sinasabi ko mga kapatid. In which sabi ko nga kanina, naranasan natin ngayon
na nagluksa tayo, malungkot tayo, masakit. Wala naman talagang happy na nawala ng mahal sa buhay. Masakit, mga kapatid. Pero isipin natin, mga kapatid, pagdating po ng bugtong at buhay ng Diyos, si Sister Dang, mga kapatid, bubuhayin siya ng bugtong at buhay ng Diyos at muli natin siyang makasama doon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Magsatayo po tayong lahat. At kantahin po natin ang hawakan ng aking kamay. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay para lang sa bugtong at buhay na Diyos. Loving Savior, my only living God, I know you're with me all the days of my life, guiding me through in the midst of strife. You reach out to me in the darkest night. Your presence lights my steps like the stars so bright. You taught me to face my fear and never give up the fight. My heart was captured by the power of your word. There's no safer ground that I can afford except in your arms, my Lord. Now I raise my hand to you and say, for as long as I live, for as long as I breathe, I honor you, even threatened by death. I offer my life to you. For as long as I live, for as long my blood flows, no matter how strong pain goes, I surrender my will to you. I'll never stop lifting my voice to praise you. I'll never stop serving you, Lord Jesus. My loving Savior, my only living God, I know you're with me all the days of my life, guiding me through in the midst of strife. You reach out to me in the darkest night. Your presence lights my steps like the stars so bright. You taught me to face my fear and never give up the fight. My heart was captured by the power of your word. There's no safer ground that I can afford except in your arms, my Lord. Now I raise my hand to you and say, for as long as I live, for as long as I breathe, I honor you, even threatened by death. I offer my life to you. For as long as I live, for as long my blood flows, no matter how strong pain grows, I surrender my will to you. I'll never stop lifting my voice to praise you. I'll never stop serving you, Lord Jesus. For as long as I live, for as long as I breathe, I honor you, even threatened by death. I offer my life to
you. For as long as I live, for as long my blood flows, no matter how strong being blows, I surrender my will to you. I'll never stop lifting my voice to praise you. I'll never stop on serving you, Lord Jesus. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.